Hindi alam ng manager na ang matandang minamaltrato niya ay ang tunay na may-ari ng kumpanya. Kaya gumawa siya ng isang hakbang na pagsisisihan niya ng husto. Ganap ng abala ang kumpanya nang magsimula ang araw, ngunit malayo sa normal ang kapaligiran. Sa ilalim ng pamumuno ni Miranda, umiikot ang lahat sa ritmo ng takot. Naglalakad siya sa mga pasilyo na tuwid ang tindig, ramdam ang bawat yabag ng kanyang sapatos, at ang tingin ay laging nakabantay sa sino mang lumilihis sa pamantayang siya mismo ang nagtakda. Bihira siyang magtaas ng boses dahil hindi niya kailangan. Sapat na ang isang kalkuladong puna, isang malamig ng ngiti, o isang linyang binigkas sa tamang sandali para maging hindi komportable ang sinumang empleyado. Sa isang mabilis na pulong, ikinakalat niya ang presyon sa estratehikong paraan. Pinupuri ang isang departamento para agad namang ipahiya ang isa pa na lumilikha ng alitan sa pagitan ng mga pangkat na dapat sana'y nagtutulungan. Gusto ko ng mas magagandang numero bago matapos ang linggo at huwag ninyong dalhin ang mga dahilan, dalhin ninyo ang mga resulta, wika niya ng tila karaniwan lang habang minamasdan ang epekto ng kanyang sinabi sa mga tensyonadong mukha sa paligid. Ipinakikita ni Miranda sa lupon ng pamunuan ng sarili bilang isang napaka-epektibong leader. Walang kapintasan ang mga ulat na ipinapadala niya, puno ng pataas na mga graph at magagandang salita, ngunit may itinatagong ibang katotohanan. Inaayos niya ang mga numero, inaalis ang mga kahilingang magbitiw na sanhi ng emosyonal na pagod, at inaangkin bilang kanya ang mga ideyang hindi naman talaga nagmula sa kanya. Kapag may nagtagumpay, sinisiguro niyang malinaw na iyon ay dahil sa kanyang tuwirang gabay. Kapag pumalya, laging may handang sisihin. Sa kasamaang palad, hindi pa nasasabayan ng aking kupunan ang aking bilis, komento niya sa mga panloob na tawag na may huwad na pagkadismaya. Pinatitibay ang imahe ng isang leader na labis na nabibigatan ng di umano'y mga empleyadong walang kakayahan. Sa gitna ng mabigat na kapaligirang iyon ay naroon si Lourdes. Maaga siyang dumarating, huli umuuwi, at gumagawa ng higit pa sa hinihingi ng kanyang posisyon. Inaayos niya ang mga spreadsheet, tumutulong sa mga kasamahang nahuhuli, nilulutas ang mga problemang ayaw akuin ng iba, at iniiwasan ang alitan hanggat kaya niya. Hindi siya nagrereklamo, hindi nagbubuhat ng sariling bangko, at hindi marunong sa larong politikal na ganap na kontrolado ni Miranda. At yun mismo ang dahilan kung bakit nananatili siyang hindi napapansin. Kapag may naging maayos, ipinapakita iyon ni Miranda bilang bunga ng kanyang pamamahala. Tahimik na nakikinig si Lourdes, dama ang bigat ng kawalan ng katarungan, ngunit nagpapatuloy sa trabaho. Sa isang sandali ng tensyon, nang muntik nang mawala ang isang mahalagang kontrata, siya ang nakahanap ng pagkakamali at nagligtas sa sitwasyon, ngunit ang narinig lamang niya mula sa manager ay isang tuyo at malamig na puna. Ginawa mo lang ang tungkulin mo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, dumating si Elias sa kumpanya sa unang pagkakataon sa araw na iyon. Nakasuot siya ng payak na damit, bahagyang maluwag para sa kanyang tumatandang katawan, at mabagal na naglalakad, pinagmamasdan ang masiglang galaw sa paligid. Sa mata ng mga dumaraan, mukha lamang siyang isa pang matandang naligaw sa isang lugar na masyadong malaki para sa kanya. Huminto siya malapit sa reception, sinusubukang unawain kung saan siya dapat magtungo. Nang mapansin siya ni Miranda mula sa malayo, agad nagbago ang tingin niya. Walang pag-uusisa, tanging pagkainis. Ang ganitong klasing tao laging lumilitaw sa pinakamasamang oras, bulong niya sa sarili, habang tinatantiya kung dapat ba siyang makialam. Napansin ni Lourdes ang pag-aalinlangan ng matanda at lumapit bago pa makapagsalita si Miranda. May magalang na ngiti, tinanong niya kung kailangan ba ng tulong. Ipinaliwanag ni Elias sa payak na paraan na nais lamang niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng kumpanya at hindi niya alam kung saan magsisimula. Nakinig si Lourdes ng mabuti, mahinahong nagsalita at ipinaliwanag ang mga batayang bagay, walang pagmamadali at walang komplikadong termino. Huwag po kayong mag-alala, maari po kayong maging panatag. Ipapaliwanag ko po ang lahat ng dahan-dahan, sabi niya habang inaakay ang matanda patungo sa mas maayos na lugar. Nagpasalamat si Elias sa isang marahang tango,
Pinagmamasdan ang bawat kilos niya, bawat pag-aalaga, bawat salitang binigkas ng walang bahid ng pagmamaliit. Mula sa malayo, minamasdan ni Miranda ang eksena na may hayag na paglibak. Dahan-dahan siyang lumapit at pinutol ang pag-aasikaso, dala ang isang nakahihigit na tindig. Mabilis na sinulyapan ang matanda bago hinarap si Lourdes. "Wala ka bang mas mahalagang gagawin?" tanong niya. Malinaw na ipinahihiwatig na sayang lamang ang oras sa ganitong uri ng pag-asikaso. Magalang na sumagot si Lourdes na tinutulungan lamang niya ang isang taong nangangailangan ng gabay. Ngumiti si Miranda sa gilid ng labi, ang ngiting walang anumang simpatiya. "Kailangan nating mag-focus sa mga kliyenteng talagang may dalang balik. Hindi tayo serbisyong panlipunan," wika niya, ni hindi man lang muling tumingin kay Elias. Naramdaman ng matanda ang bigat ng sinabi, ngunit nanatiling tahimik. Sinikap ni Lourdes na panatilihin ang maayos na asal. Ipinaliwanag na hindi naman naaabala ang daloy ng trabaho. Hindi agad sumagot si Miranda. Tinitigan lamang niya si Lourdes ng ilang segundo, sapat upang gawin itong hindi komportable, at saka tumalikod, iniwang nakabitin sa hangin ang pakiramdam na may kapalit ang nangyari. "Mag-uusap tayo mamaya," pahabol niyang sabi, sa tonong walang iniwang alinlangan. Nagpatuloy ang pag-asikaso ni Lourdes kay Elias, ngunit ngayon ay may mas ibayong pag-iingat. Ramdam niya ang malasakit ng babae, ngunit napapansin din niya ang pagod sa mga mata nito, na para bang may pasan itong higit pa sa ipinapakita. Sa paligid, nagkunwari ang ibang empleyado na walang nakikita dahil sa takot na madamay. Kinabukasan ng umaga, nagising ang kumpanya sa parehong nagmamadaling ritmo, ngunit mas alerto pa ang dating ni Miranda. Pagkapasok niya, inikot ng kanyang mga mata ang lobby at agad huminto kay Elias, na pumapasok muli ng marahan, suot ang parehong payak na damit noong nakaraang araw. Bumalik ang pagkainis sa mismong sandali, kasabay ng malamig na pagkalkula. Ayaw niya ng iskandalo ni ng tuwirang akusasyon. Nais lamang niyang maramdaman ng lalaking iyon na hindi siya kabilang doon hanggang kusa itong umalis. Habang naglalakad patungo sa kanyang opisina, palihim na siyang nagkakalat ng mga utos sa daraanan. Ngayon, magpo-focus tayo sa mga kliyenteng talagang nagsasara ng kontrata, walang pag-aaksaya ng oras sa mga mausisa, mahina, ngunit matatag niyang sabi sa sinumang dumaan na sapat ang lapit upang makarinig. Ang kumpanya ay nag-aalok ng mga serbisyo sa kredito at pagpopondo. Tumutulong sa mga tao na kumuha ng pautang upang ayusin ang mga utang, bumili ng sasakyan o mamuhunan sa maliliit na negosyo. Ipinagbibili ang lahat bilang simple, mabilis at ligtas, basta't pasado ang profile ng kliyente at tinatanggap nito ang mga kondisyong inaalok. Sinisiguro ni Miranda na malinaw na hindi iyon lugar para sa mahahabang pagdududa o paulit-ulit na paliwanag. Ang talagang may gusto ng kredito ay mabilis magpasya. Ang nagpapatagal ay dahil hindi magsasara. Madalas niyang sabihin, inuulit iyon sa umagang iyon sa mga supervisor. Kung talagang interesado ang matandang iyon, nakapagsara na sana siya kahapon. Kung bumalik pa siya, ibig sabihin ay naghahanap siya ng atensyon, hindi ng solusyon. Malinaw na natanggap ng mga empleyado ang mensahe. May ilan na umiilag ng tingin tuwing dadaan si Elias, kunwari hindi siya napapansin. Ang iba naman ay automatikong tumutugon, nag-aabot ng mga pulyeto, nang hindi man lang tumatayo mula sa kanilang upuan. Ramdam ng matanda ang pagbabago sa paligid, ang sinadyang paglayo, ang mga mabilis na ngiting hindi maitago ang pangmamaliit. Gayunman, nanatili siyang kalmado, mas masusing pinagmamasdan ang lahat. Nakilala siya ni Lourdes mula sa malayo at nakaramdam ng bigat sa dibdib nang mapansin ang malamig na pagtrato sa kanya. Lumapit siya ng maingat, pilit pinananatili ang pagiging natural. "Magandang umaga po, bumalik po kayo," sabi niya nang may magalang na ngiti habang tinatanong kung kailangan pa niya ng karagdagang gabay. Bago pa man makasagot si Elias, biglang lumitaw si Miranda sa tabi nila. Suot ang perpektong ensayadong propesyonal ng ngiti. "Lourdes, kailangan kita ngayon sa ibang departamento," sabi niya nang sapat ang lakas ng boses para makatawag pansin. Pagkatapos ay humarap siya sa matanda, pinananatili ang magalang na tono sa anyo lamang.
Gaya ng ipinaliwanag ko kahapon, direkta at tiyak ang aming mga serbisyo. Kung talagang may interes po kayo, tinanggap niyo na sana ang naunang alok. Ngayon ay puno ang aming schedule ng mga kliyenteng kailangang magsara ng kontrata. Tiningnan siya ni Elias ng mahinahon at sinabi niyang pinag-aaralan pa niya ang mga opsyon. Sinusubukang unawain kung alin ang pinakamainam para sa kanya. Tumango si Miranda ngunit tumigas ang ngiti. Ang sobrang pag-unawa ay madalas humahadlang sa mga simpleng desisyon, sagot niya. Hindi man lang itinataas ang boses. Sinubukan ni Lourdes na mamagitan, sinasabing ang serbisyo ay naroon mismo upang gumabay sa mga may alinlangan. Dahan-dahang humarap si Miranda sa kanya na may tinging naghahalo ang pagsita at banta. Masyado ka nang nag-aaksaya ng oras dito, sabi niya. Hindi nabubuhay ang kumpanya sa walang katapusang paliwanag. Kung magpapatuloy ka, kakailanganin naming suriin muli ang silbi mo rito. Bumagsak ang mga salitang iyon na parang mabigat na pasanin sa paligid. Huminga ng malalim si Lourdes at maingat na sumagot, pinananatili ang etikal na tindig. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, maglingkod ng may respeto. Hindi ko po nakikitang tama ang tratuhin ang isang tao na parang siya ang problema. Sapat na iyon upang lalo pang mainis si Miranda. Lumapit siya ng kaunti, pinananatili ang huwad ng ngiti ngunit pinatigas ang boses. Ang problema ay pinaghahalo mo ang kabaitan at pagiging epektibo, sabi niya. Hindi kabilang ang ginoong ito sa aming target. May pagkakataon na siya kahapon. Kung gusto niya ng kredito, tinanggap na sana niya. Ngayon ay sumasakop na lamang siya ng espasyo. Tahimik na pinakikinggan ni Elias ang lahat, dama ang bigat ng manipulasyon, ng psikolohikal na pagpapahiya at ng mga kasinungalingang binibigkas sa anyong magalang. Walang anumang natural doon. Lahat ay kalkulado. Sinadya ni Miranda na palakihin pa ang sitwasyon. Tinawag niya ang isang supervisor na malapit at sa kaswal na tono ay nagkomento na may mga taong humahadlang sa daloy ng serbisyo. Kailangan nating panatilihin ang produktibidad, hindi pwedeng gawing waiting area ang lugar. Sabi niya, mabilis na tumingin kay Elias. Tumango ang supervisor, walang lakas ng loob na magtanong. Napagtanto ni Lourdes na ginagawa siyang scapegoat, naramdaman ang pag-usbong ng takot, ngunit hindi niya ibinaba ang ulo. Kung nais po ninyo, maaari kong tapusin ang paliwanag at saka bumalik sa aking departamento, sabi niya, sinusubukang pag-aanin ang sitwasyon. Naglabas si Miranda ng maikling tawa, walang bahid ng saya. Hindi na Lourdes, tama na, sobra na ang nagawa mo, sagot niya. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa matanda. Hinihiling kong maunawaan niyo po, upang matiyak ang seguridad at produktibidad ng lugar, kailangan naming hilingin na ang mga bisitang walang formal na pahintulot ay huwag manatiling umiikot dito. Ang salitang seguridad ay tumunog na labis, halos nakakasakit. Naunawaan ni Elias na malinaw ang layunin. Ipahiya siya sa publiko hanggang sa siya'y kusang umalis. May ilang empleyado ang nagsimulang magmasid sa eksena, kunwari abala, ngunit nakatutok sa bawat salita. Naging mabigat ang kapaligiran. Ramdam ni Elias ang lahat ng matang nakatuon sa kanya, hindi dahil sa pag-uusisa kundi sa tahimik na paghusga. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado. Nauunawaan ko, maikli niyang sinabi. Mababa ngunit matatag ang boses. Bumuka ang bibig ni Lourdes upang magsalita, ngunit naunahan siya ni Miranda. Tapos na ang usapan, giit niya, na parang winawakasan ng isang walang halagang isyu. Isang empleyado mula sa administratibong bahagi ang lumapit, sumusunod sa utos ng manager, at magalang na hiniling kay Elias na samahan siya palabas. Walang hawakan, walang sigawan, tanging ang bigat ng institusyonal na pagtataboy, ginawang tila tama at kinakailangan. Inayos ni Elias ang kanyang damit, nagbigay ng huling tingin kay Lourdes na halatang nanginginig at nagsalita sa mahinahong tono. Salamat po kahapon, mas malaki po ang naitulong ninyo kaysa sa inyong iniisip. Namasa ang mga mata ni Lourdes, ngunit hindi siya sumagot. Tumango lamang siya, dama ang halong hiya, galit at kawalan ng magawa. Pinagmamasdan ni Miranda ang lahat mula sa malayo, kontento. Para sa kanya, isa lamang iyon sa mga problemang nalutas. Habang naglalakad si Elias patungo sa pinto, tahimik, iniisip na ni Miranda ang ulat na isusulat niya.
binabaluktot ang mga pangyayari at inilalarawan ang sarili bilang taong nagprotekta sa kumpanya mula sa isang hindi kanais-nais na sitwasyon. Isa na namang araw na kontrolado, bulong niya sa sarili, naniniwalang siya ang nagwagi. Umalis si Elias sa gusali nang hindi lumilingon. Ang tunog ng pagsara ng pinto ang nagmarka ng katapusan ng pangyayaring iyon kahit sa pananaw lamang ni Miranda. Para sa kanya ang matanda ay bahagi na ng nakaraan. Para kay Elias gayunpaman, nagsisimula pa lamang ang lahat. Pagkalipas ng ilang oras, ang atmosfera sa loob ng kumpanya ay tila mas tahimik kaysa karaniwan, ngunit hindi mas magaan. Naglalakad si Miranda sa mga koridor ng may kalkuladong kalmaduhan. Binabati ang ilang empleyado ng banayad ng ngiti, yaong uri na nagbibigay ng pakiramdam ng natupad na tungkulin. Sa paningin ng isang panlabas na tagamasid, kumilos siya ng may katatagan at pinrotektahan ang lugar ng trabaho. Para sa mga nakakaalam ng loob, malinaw na pinatibay lamang niya ang kanyang kapangyarihan. Pagpasok sa kanyang opisina, isinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Umupo sa mesa at binuksan ang computer, inaayos na sa isip ang bersyon ng mga pangyayaring kanyang itatala. Mabilis at responsable na nakontrol ang sitwasyon, bulong niya habang nagsisimulang mag-type. Sa mga panloob na ulat, binabaluktot ni Miranda ang bawat detalye ng may eksaktong kalkulasyon. Inilarawan niya si Elias bilang isang taong magulo ang isip, mapilit at potensyal na problema. Isang individual na maaring makompromiso ang produktibidad at seguridad ng lugar. Hindi niya kailanman binanggit ang paraan ng pagtrato sa matanda o ang sinadyang kahihiyang nilikha. Upang tapusin, sinadya niyang banggitin si Lourdes sa banayad, ngunit estratehikong paraan. Ang empleyada ay lumihis sa kanyang pangunahing tungkulin upang tugunan ang kahilingang walang angkop na profile. Isinulat niya, gamit ang malamig at piling mga salita. Nang matapos, sumandal siya sa upuan na sisiyahan. Sa ganitong paraan, maiintindihan ng lahat na ginawa ko ang kinakailangan. Sabi niya sa sarili, naniniwalang nagawa niyang gawing akto ng pamumuno ang isang pang-aabuso. Ilang sandali pa, lumabas si Miranda ng silid at muling dumaan sa bahagi kung saan nagtatrabaho si Lourdes. Mabilis ang tingin ng herente, ngunit puno ng mensahe. Mas naramdaman ni Lourdes ang bigat ng katahimikang iyon kaysa sa anumang direktang pagsita. Sa paligid nagbago ang kilos ng mga kasamahan. Ang mga taong dati humihingi ng tulong ay umiwas na sa pakikipagtitigan. Humihinto ang mga usapan kapag siya'y lumalapit. May isang empleyado pang bumulong, halos humihingi ng paumanhin. Huwag mo sanang masamain, mas mabuting huwag nila akong makitang nakikipag-usap sa iyo ngayon. Tahimik na tumango si Lourdes, nilulunok ang buhol sa lalamunan, pilit na nananatiling matatag. Lalong lumalaki ang pakiramdam ng pag-iisa sa bawat minuto. Nagpatuloy si Lourdes sa pagtatrabaho, ngunit ngayon ay nasa ilalim ng klima ng tuloy-tuloy na pagbabantay. Kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay tila sapat na dahilan para sa isang babala. Sa isang pagkakataon, nang maipasa niya ang isang dokumento lampas sa ideal na oras, nakarinig siya ng tuyo at malamig na komento mula sa isang nakatataas na kaalyado ni Miranda. Pagkatapos ng nangyari ngayon, mas dapat kang mag-ingat. Hindi ganoon kasigurado ang posisyon mo rito. Huminga ng malalim si Lourdes at mahinahong sumagot, palagi kong ginagawa ang trabaho ko nang may pananagutan. Hindi iyon nagbago. Hindi nagdala ng ginhawa ang sagot, bagkus lalo lamang pinatibay ang tensyon. Samantala, sinamantala ni Miranda ang naging epekto ng insidente upang patatagin ang kanyang imahe. Sa mga impormal na usapan, binibitawan niya ang mga linyang tila ininsayo tulad ng hindi madaling gumawa ng mahihirap na desisyon pero may kailangang magprotekta sa kumpanya. At sa panahon ngayon, kahit kaunting pagkukulang ay nagiging panganib. May mga sumasang-ayon dahil sa takot, ang iba na may dahil sa pakinabang. Mas lalo niyang naramdaman ang sariling lakas, ang pagiging hindi matitinag. Para sa kanya, markado na si Lourdes at ang matanda ay tuluyan ng naalis sa eksena. Ang huwad na tagumpay ay tila ganap na. Sa labas ng kumpanya, ibang-iba ang realidad. Nakaupo si Elias sa isang nakatalagang espasyo, nakabukas sa mesa
ang isang lumang folder at nagkalat ang iba't ibang dokumento. Kalmado ang kanyang anyo ngunit alerto at nakatuon ang mga mata. Sinusuri niya ang mga lumang ulat, kasaysayan ng performance at mga panloob na tala na matagal na niyang hinihingi. Hindi ito bagong problema, mahina niyang sabi habang ikinukumpara ang datos mula sa iba't ibang taon. Ipinapakita ng mga numerong pinansyal ang tuloy-tuloy na paglago, matitibay na kita at paglawak ng merkado. Sa unang tingin, mukhang malusog ang lahat. Ngunit lumampas si Elias sa malamig na mga numero. Sinimulan niyang tingnan ang mga ulat ng turnover, mga kahilingan ng pagbibitiw, at mga panloob na ebalwasyong matagal nang binabaliwala. Habang mas marami siyang binabasa, mas luminaw ang padron. Tahimik na umaalis ang mga veteranong empleyado. Nawawala ang mga may pangakong talento nang walang malinaw na paliwanag. Kailangang paulit-ulit na i-restructure ang buong mga departamento, hindi dahil sa kakulangan ng resulta, kundi dahil sa pagkaubos ng lakas tao. Lumalaki ang kumpanya, pero hindi nananatili ang mga tao, bulong niya bahagyang umiling. Sa pagsalubong ng datos, napagtanto ni Elias ang isang bagay na ayaw makita ng iba. Ang pag-angat ni Miranda ay eksaktong kasabay ng pagtaas ng panloob na pagkasira. Ang mga resultang ipinapakita niya ay laging positibo sa papel, ngunit nakatindig sa matinding presyon, takot at manipulasyon. Hindi siya lumikha ng paglago, pinalit niya ang mga tao sa mga numero, mahina niyang wika. Bawat baluktot na ulat, bawat kredito na inangkin, bawat katahimikang ipinataw ay bumuo ngayon ng malinaw at hindi na maikakailang larawan. Naalala ni Elias si Lourdes, ang matatag na tindig sa kabila ng banta, ang paggalang na ipinakita kahit wala ng pakialam ang iba. Siya ang uri ng taong tahimik na nawawala sa kumpanyang ito nang hindi man lang napapansin, sabi niya habang maingat na isinasara ang folder. Sa unang pagkakataon mula nang lumabas siya ng gusali, dumaan sa kanyang mukha ang bahid ng pagkadismaya. Hindi ito padalos-dalos na galit, kundi ang katiyakang may kailangang gawin ng may eksaktong hakbang. Tumayo siya, inayos ang mga dokumento at huminga ng malalim. Kung papasok ako ngayon at sasabihin kung sino ako, ipagtatanggol niya ang sarili niya, tatakpan ang lahat at aakto bilang biktima, pagninilay niya. Alam ni Elias na sapat ang husay ni Miranda upang harapin ang isang tuwirang komprontasyon sa sandaling iyon. Kailangan munang ihanda ang lupa, tipunin ang mga ebidensya at unawain ang bawat patong ng sistemang binuo niya. Kailangang eksakto ang tama, matatag niyang sabi, tila may pinal na desisyon. Habang umuusad ang araw sa loob ng kumpanya na si Lourdes ay lalo pang naihihiwalay at si Miranda na may lalong nagiging kumpiyansa, pinaplano na ni Elias ang mga susunod na hakbang. Hindi pa siya babalik upang magpakilala. Babalik siya upang magmasid pa, upang ilantad ang mga nakatago at buwagi ng huwad na imahe ng kahusayan na itinayo sa pundasyon ng takot. Pag-alis niya sa nakatalagang lugar, dala niya ang katiyakang ang tagumpay ni Miranda ay panlabas lamang. Para sa kanya, kontrolado ang lahat. Para kay Elias, ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, dumating si Miranda sa kumpanya na may kumpiyansa ng taong nasa tuktok. Maingat ang bihis tuwid ang tindig, tiyak ang mga hakbang. Nagpatawag siya ng isang malaking panloob na pulong para sa umagang iyon, sa dahilan daw na pag-align ng mga layunin at pagpresenta ng mga resulta. Sa praktika, iba ang pakay. Balak niyang gumamit ng piling mga numero, paborableng graph at mahusay na ininsayong mga talumpati upang patibayin ang kanyang imahe bilang leader na hindi mapapalitan. Sa pakikipag-usap sa ilang nakatataas, kumpiyansa niyang sinasabi na kailangan ng kumpanya ang isang taong may matatag na kamay upang lalo pang lumago. Hindi basta-basta lumilitaw ang mga resulta, aniya, na para bang sinasabi na oras na lamang ang hinihintay para sa promosyon. Habang naghahanda ang koponan para sa pulong, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang sinyalis. May mga taong bihirang makita sa mga operasyonal na palapag na naglalakad sa mga pasilyo. May mga departamento na bigla ang tinawagan upang magpasa ng mga dokumento ng may agarang takda. Muling lumitaw ang mga lumang folder at may mga empleyadong tinanong tungkol sa mga prosesong ilang taon
nang walang nagre-repaso. Napansin ni Miranda ang galaw, ngunit inakala itong karaniwang burokrasya. Laging may audit kapag lumalaki ang mga numero. Komento niya, sinusubukang panatilihin ang kontrol sa naratibo. Gayunman, may bumabagabag sa kanya. Nagsisimulang magpakita ng maliliit na bitak ang pakiramdam ng ganap na paghahari. Ilang sandali bago ang pulong, muling pumasok si Elias sa gusali. Sa pagkakataong ito, hindi siya binalewala. May kakaibang pormalidad sa hangin. Binabati siya ng mga tao ng may pigil na paggalang, nagbubukas ng daan kahit hindi siya humihiling. Si Lourdes na nasa kanyang bahagi ay agad napansin ang pagbabago. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita siyang naglalakad ng kalmado, kasabay ng mga galaw na hindi niya maunawaan. Hindi pa niya alam kung sino siya, ngunit naramdaman niyang may mahalagang mangyayari. Bago tayo magpatuloy, may espesyal kaming hiling. Nais naming manatiling libre ang mga kwentong ito at para doon, hinihiling namin na isaalang-alang ninyong mag-iwan ng like at mag-subscribe. Ilagay sa mga komento ang lungsod kung saan ninyo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at magpapatuloy tayo. Mabilis na napuno ang silid pulong. Pumesto si Miranda sa harapan, kumpiyansa, inaayos ang mga slide na maingat niyang inihanda. Nang magsara ang mga pinto, tumigil ang bulungan. Nagsimula siyang magsalita ng natural, binibigyang diin ang paglago sa pananalapi, kahusayan sa operasyon, at ang mga matitibay na desisyong ginawa sa mga nagdaang buwan. Sa mga mapagkumpetensyang kapaligiran, ang pamumuno ay nangangailangan ng tapang. Pahayag niya, mabilis na sumulyap sa paligid, tiyak na pinatitibay niya ang kanyang posisyon. Bago pa siya makapagpatuloy, isang hindi inaasahang katahimikan ang bumalot sa silid. Tumayo ang isa sa pinakamatagal ng direktor at inanunsyo sa matatag na tinig na magkakaroon ng isang espesyal na sandali ang pulong. Bahagyang kumunot ang noo ni Miranda, nagulat, ngunit pinanatili ang propesyonal ng ngiti. Doon formal na ipinakilala si Elias bilang ang tagapagtatag ng kumpanya. Isang taong lumayo sa araw-araw na operasyon ngunit hindi kailanman tumigil sa pagmamasid. Agad ang pagkabigla. Kumalat ang mga bulungan. Inilapit ni Lourdes ang kamay sa bibig, pilit inuunawa ang impormasyon. Naramdaman ni Miranda na parang gumalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa loob ng ilang segundo, nanatiling hindi gumagalaw si Miranda. Pagkatapos, mabilis siyang bumawi, inaayos ang tono. Isang karangalan ang maparito kayo, sabi niya, may kalkuladong ngiti. Ang inyong pananaw ay palaging naging batayan naming lahat. Tumango si Elias, hindi agad sumagot, tanging nagmamasid lamang. Hindi nakaligtas sa sino man ang pagkakaiba sa pagitan ng dati niyang kumpiyansang tindig at nang bigla ang pagsubok na magpakita ng paggalang. Nagsalita si Elias ng mahinahon, hindi itinataas ang boses at nagpasalamat sa pagdalo ng lahat. Sinabi niyang gumugol siya ng ilang araw sa pagmamasid sa kumpanya mula sa malapitan bilang isang karaniwang tao upang maunawaan ang tunay na takbo ng kapaligiran. Pinanatili ni Miranda ang ngiti, ngunit naramdaman niyang lalo itong bumibigat. Hindi siya hinarap ni Elias ng tuwiran. Sa halip naglahad siya ng mga lumang numero, maingat na mga paghahambing at datos na hindi lumitaw sa mga pinakahuling ulat. Hindi maikakaila ang mga resulta sa pananalapi, wika niya. Ngunit ang paglago ay hindi nasusukat sa tubo lamang. Habang nagsasalita si Elias, nagpakita siya ng mga graph na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagtaas ng pag-alis ng mga empleyado, pagkawala ng mga talento at mga tahimik na kahilingang magbitiw. Maaaring lumago ang isang kumpanya at gayunpaman ay may sakit, sabi niya. Nakatingin sa buong silid. Sinubukan ni Miranda na sumingit. Iginiit na karaniwan ang pag-ikot ng tauhan sa mga mahihigpit na kapaligiran. Nakinig si Elias ng mabuti at sumagot ng kalmado. Hindi binibigyang katwiran ng higpit ang tuloy-tuloy na pagkasira ng tao, sabi niya, nananatiling matatag ang tono. Sinimulan niyang basahin ang mga sipi mula sa mga lumang ulat, mga panloob na pagtatasa na nakalimutan, at mga komentong hindi kailanman nakarating sa pamunuan. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga ideyang inangkin, mga target na minaniobra, at isang sistemang ginagantimpalaan ang takot sa halip na pagtutulungan. Naramdaman ni Miranda
ang unti-unting pagbaling ng mga tingin ng mga kasamahan patungo sa kanya. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, sinasabing lahat ay ginawa para sa kahusayan. Hindi tinaasan ni Elias ang boses. Ang kahusayang itinayo sa takot ay may mabigat na kapalit, tugon niya. Nakinig si Lourdes sa lahat ng may buong pansin, dama ang halong ginhawa at hindi makapaniwala. Sa unang pagkakataon, may naglagay sa mga salita ng matagal na niyang nararamdaman, ng nararamdaman ng marami, ngunit hindi nila kailanman nasabi. Nakatayo pa rin si Miranda, pilit pinananatili ang tindig, ngunit malinaw na ngayon ang pagka-corner sa kanya. Nawala na ang ngiti na palitan ng isang tensyonadong ekspresyon. Tinapos ni Elias ang presentasyon sa pagsasabing marami pa ang kailangang suriin at ang mga desisyon ay ibabatay sa mga katotohanan, hindi sa mga anyo. Ang tunay na halaga ng isang kumpanya ay nasa mga taong kaya nitong panatilihin. Pahayag niya, tinatapos ang kanyang salita nang hindi nag-aanunsyo ng agarang kahihinatnan. Mabigat ang katahimikang sumunod. Nakatayo pa rin si Miranda, hindi tuwirang hinarap, ngunit alam niyang lantad na ang kanyang imahe. Nakahanda na ang entablado at sa unang pagkakataon, hindi na niya kontrolado ang takbo ng kwento. Ang mabigat na katahimikang naiwan sa silid matapos magsalita si Elias ay nabasag ng muli siyang magsalita. Dala ang parehong mahinahon, ngunit matatag na tinig. Hindi itinataas ang tono. Sinimulan niyang ilahad ang mga natuklasan niya matapos suriin ang mga datos at pakinggan ang mga panloob na salaysay. Nang dumating ako rito, nakita ko ang mga numerong mukhang napakahusay, ngunit hindi nila ikinukwento ang buong katotohanan, sabi niya, dahan-dahang tumitingin sa lahat. Pagkatapos, nagpakita siya ng mga bagong dokumento at nagpatuloy. Inaayos ang mga target matapos itakda, palagi upang magmukhang nalampasan. Kapag hindi, tumitindi ang presyon hanggang may mapilitang magbitiw. May ilang empleyadong umayos sa pagkakaupo. Nagpatuloy si Elias mas eksakto na ngayon. Ang mga pagbibitiw ay itinuring na mga personal na kabiguan, gayong tuwirang bunga iyon ng isang nakakasakal na kapaligiran. Ang mga may kakayahan ay unti-unting itinulak palabas hanggang kusa na lamang silang sumuko. Bumaling ang kanyang tingin kay Miranda na nananatiling nakatayo, pilit pinananatili ang tindig. Binaluktot ang mga ulat upang itago ang pagkasirang ito. Ang mga hindi kanais-nais na impormasyon ay basta na lamang naglalaho. Sinubukan ni Miranda na putulin ang salita, sinasabing iyon ay isang pinalabis na interpretasyon at ang mga target ay nangangailangan ng higpit. Nakinig si Elias ng walang pagmamadali at sumagot. Ang higpit ay hindi katumbas ng manipulasyon, wika niya. Pagkatapos, binanggit niya ang isang bagay na lalo pang nagpaigting sa tensyon. Nakakita rin ako ng mga tala ng mga ideya at solusyong iniharap ng mga empleyado na hindi kailanman nabigyan ng pagkilala. Lalo na ang mga solusyong nagmula kay Lourdes. Umalingaw-ngaw ang isang bulungan sa silid. Naramdaman ni Lourdes na uminit ang kanyang mukha, nagulat at nahihiya ng sabay. Agad na kumilos si Miranda, sinusubukang bawiin ang kontrol. Isang kabalbalan iyan. Si Lourdes ay palaging ginagawa lamang ang iniuutos, sabi niya. Itinuturo ito. Kung may mga pagkukulang, iyon ay mga pagkukulang sa pagpapatupad. Palagi akong humihingi ng resulta. Napalingon ang ilang mata kay Lourdes, ngunit mabilis na sumagot si Elias. Iba ang ipinapakita ng mga dokumento, sabi niya. Ipinapakita ang malinaw na mga tala. Ang mga solusyong umiwas sa mahahalagang pagkalugi ay nagmula sa kanya, ngunit iniharap bilang mga desisyon ng pamunuan. Unti-unting nagsimulang makilala ng mga empleyado ang mga padron na dati nilang piniling ipagwalang bahala. May isang nagbulong na naranasan na rin niya ang kaparehong sitwasyon. May isa pang nakaalala ng mga kasamahang umalis nang walang paliwanag. Nagbago ang kapaligiran. Napagtanto ni Miranda na nawawala na ang tahimik na suporta na palagi niyang inaasahan. Sinubukan niyang baguhin ang estratehiya. Kung may mga pagkakamali, kolektibo ang mga iyon, sabi niya, hindi ninyo maaaring ilagay ang lahat sa akin. Nanatiling kalmado si Elias. Ang pamumuno ay umaako ng pananagutan, hindi naglilipat ng sisi, tugon niya.
Nagsimulang lumitaw ang mga patotoo bagaman may pag-iingat. May isang empleyadong nagsabing napilitan siyang magbitiw. May isa pang nakaalala ng mga target na binago sa huling sandali. Walang sumisigaw, walang nagwawala, ngunit bawat pangungusap ay unti-unting binabaklas ang imaheng binuo ni Miranda sa paglipas ng mga taon. Malalim ang kanyang paghinga, halatang tensyonado, pilit pinananatili ang sarili. Ginawa ko lamang ang kailangang gawin para lumago ang kumpanya, iginiit niya. Pagkatapos ay inanunsyo ni Elias ang desisyon. Simula ngayong araw, aalis si Miranda sa posisyon bilang manager, sinabi niya. Malinaw ang boses. Agad ang naging epekto. Ibababa ka sa ranggo at mawawalan ng akses sa mga estratehikong desisyon. Mananagot ka rin sa loob ng kumpanya para sa bawat ulat at bawat asal na naitala. Nanlaki ang mga mata ni Miranda, hindi makapaniwala. Isa itong pagpapahiya, sabi niya, nanginginig ang boses. Sumagot si Elias ng walang tigas. Hindi, iyan ay bunga ng mga ginawa mo. Ang higit na tumama sa kanya ay hindi ang mismong pagbaba ng posisyon, kundi ang pagkawala ng halaga. Siya na laging may kontrol sa lahat ay naging isa na lamang, walang kapangyarihan, walang impluwensiya. Ang takot na matagal niyang ginamit laban sa iba ay bumalik ngayon sa kanya. Ang katahimikan sa silid ay nagpatunay na walang sino mang magtatanggol sa kanya. Bago pa matapos ang pulong, ginawa ni Elias ang anunsyong hindi inaasahan ng sinuman. Tumingin siya kay Lourdes at nagsalita ng natural. Si Lourdes ang hahawak ng isang estratehikong posisyon sa kumpanya, sabi niya. Hindi dahil sa awa o kabayaran, kundi dahil ipinakita niya ang kakayahan, etika at dedikasyon noong walang nakatingin. Laganap ang pagkabigla. Nagtinginan ng ilang empleyado, gulat. Ang iba naman ay kumunot ang noo, nagpapakita ng pagtutol. Naramdaman ni Lourdes na manginig ang kanyang mga binti. Sinubukan niyang magsalita, ngunit mahina ang lumabas na boses. Hindi ko ito hiningi, sabi niya, halos pabulong. Bahagyang ngumiti si Elias. Alam ko, iyan mismo ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka. May halong mahihinang palakpakan at hindi komportabling katahimikan. Hindi madali para sa lahat ang tanggapin ang pagbabago. Lumipas ang ilang linggo mula sa pulong na nagbago ng direksyon ng kumpanya at hindi na pareho ang kapaligiran. Nabawasan ang takot na dati nagahari sa mga pasilyo, ngunit may pumalit na mas masalimuot na damdamin, may pag-iingat, pag-aangkop at higit sa lahat, pagtutol. Mahina pa rin magsalita ang mga tao, tumitingin pa rin sa paligid bago magbigay ng opinyon, ngunit nagsisimula na nilang mapansin na wala na ang palagiang banta sa araw-araw. Nararamdaman ito ni Lourdes tuwing pumapasok siya sa gusali. Nanatiling mabigat ang trabaho, hindi nawala ang mga problema ng biglaan, ngunit ang di nakikitang bigat na dati dumudurog sa lahat ay tila mas magaan na. Sa bagong estratehikong posisyon, humarap si Lourdes sa mga hamong lampas sa mga teknikal na gawain. May mga tumitingin sa kanya ng may pagdududa, ang iba'y may kalkuladong katahimikan. May tumatanggap sa mga pagbabago, may lumalaban dahil sa nakasanayan o sama ng loob. Sa maliliit na pulong, nakaririnig siya ng mga pahapyaw na komento. Tingnan natin kung hanggang kailan ito tatagal, sabi ng isang tao. Inaakalang hindi siya nakakarinig. Huminga ng malalim si Lourdes at nagpatuloy. Pinananatiling matatag ang tindig. Hindi ako narito para patunayan ng anuman kanino man. Kalmado niyang sinasabi tuwing kinukwestiyon siya. Narito ako para gawin ang trabaho sa tamang paraan. Nariyan pa rin si Miranda. Ngayon ay nasa posisyong walang impluensya, nakaupo sa isang karaniwang mesa malayo sa mga desisyon. Wala nang pumapaligid sa kanya, wala nang naghihintay ng kanyang mga utos. Litaw ang hinanakit sa bawat kilos. Tuwing dadaan si Lourdes, umiiwas ng tingin si Miranda o nagbubuga ng mapanuyang ngiti. Sa isang sandali ng tensyon, narinig siyang pabulong na nagsabi sa isang malapit, "Madaling magmukhang makatarungan kapag may tamang suporta." Narinig iyon ni Lourdes, ngunit hindi tumugon. Alam niyang anumang reaksyon ay magbibigay lamang kay Miranda ng pinakagusto nito, ang pansin. Ang pagtutol ni Miranda ay hindi sa tuwirang pagharap, kundi sa maliliit na pagtatangkang manggulo. Kinukwestiyon ang mga simpleng desisyon, pinatatagal ang mga gawain,
nagpapakalat ng mga tahimik na alinlangan. Napapansin ito ni Lourdes, ngunit pinipili ang ibang landas. Kung may mali, ayusin natin ng magkasama, palagi niyang sinasabi, hindi itinataas ang boses. Ang ganitong tindig ay lalo pang nakakainis sa mga umaasa ng sigalot. Unti-unti, may ilang empleyado ang nagsimulang maunawaan na nagbago na ang laro. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang mas malakas sumigaw, kundi kung sino ang tunay na nakalulutas. Pinagmamasdan ni Elias ang lahat mula sa malayo. Hindi na siya madalas bumaba sa mga operasyonal na sektor tulad ng dati, ngunit sinusubaybayan niya ang mga ulat at resulta ng may pansin. Tuwing humihingi ng gabay si Lourdes, nakikinig siya, nagtatanong ng mga simpleng bagay at nililinaw na hindi siya direktang makikialam. Kailangan mong buuin ito sa sarili mong paraan, sabi niya nang mahinahon. Kapag pumasok ako ngayon, magmumukhang pamimilit ang lahat. Kailangang maging totoo ang pagbabago. Sa mas malalaking pulong, pinatitibay ni Elias ang bagong direksyon ng kumpanya. Walang puwang dito ang tiraniya na nagtatago sa likod ng pagiging episyente, minsan niyang sinabi. Mahalaga ang mga resulta, ngunit hindi kailanman kapalit ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mag-ugat ang maliliit na pagbabago, nagsimula ng humingi ng tulong ang mga empleyado ng walang takot. Ang mga ideyang dati nakatago sa mga drawer ay lumitaw. Sinikap ni Lourdes na pakinggan ang mga hindi kailanman napakinggan. Isang karaniwang hapon, napansin niya ang isang empleyado sa sulok ng departamento. Halatang hindi kabilang, paulit-ulit na gumagawa ng mga simpleng gawain nang hindi napapansin. Lumapit siya ng maingat at tinanong kung ayos lang ang lahat. Sumagot ang empleyado ng may gulat, halos hindi makapaniwalang may nakapansin sa kanyang hirap. Nakinig si Lourdes ng mabuti, nagbigay ng gabay at inayos ang proseso upang makapagtrabaho siya ng mas ligtas. Karapat-dapat ang lahat na maunawaan ang kanilang ginagawa, sabi niya ng natural. Ang eksenang iyon, simple at tahimik, ay sumasagisag sa mas malaki pang bagay. Inuulit ni Lourdes ang parehong kilos na minsang ginawa niya para kay Elias noong siya pa ay hindi nakikita. Ngayon, nasa posisyon na siya upang gumawa ng kaibahan, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa pagpili. May ilang empleyado ang nagmamasid mula sa malayo, unti-unting napagtatanto na. Ang pagbabagong iyon ay hindi pansamantala. May konsistensya, may paggalang. Sa kabilang panig ng bulwagan, tahimik na pinapanood ni Miranda ang eksenang iyon. Walang lumalapit sa kanya, walang humihingi ng kanyang opinyon, na natiling tahimik ang telepono. Ang paghamak na dati niyang ipinapataw sa iba ay ngayon ang bumabalot sa kanya. Sinubukan niyang lumapit sa isang grupo, ngunit agad na huminto ang usapan. May bumati ng magalang at lumayo. Naramdaman ni Miranda ang bigat ng pagiging walang kabuluhan, isang bagay na mas kinatatakutan niya kaysa sa anumang formal na parusa. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng hindi pansinin. Si Elias sa kanyang pribadong opisina ay sinusuri ang pinakabagong mga ulat. Walang biglaang pagtaas ng kita, walang mga himalang numero, ngunit may kakaiba. Mas kaunting pag-alis ng empleyado, mas malaking katatagan, mas maayos na pagtutulungan ng mga departamento. Bahagya siyang ngumiti nang mapansin iyon. Ganito binubuo ang isang bagay na tumatagal, sabi niya ng mahina. Wala siyang ligaya sa pagbagsak ni Miranda, ni kasiyahan sa parusa. Ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ang malinaw na katotohanan ng kanyang inilantad. Sa pagtatapos ng isa na namang araw, naglakad si Elias sa mga pasilyong halos walang tao. Nadaanan niya si Lourdes na nag-aayos pa ng ilang dokumento. Tumingala siya at nagpasalamat sa tahimik na suporta. Sumagot si Elias ng simple. Hindi mo kailangan ng taong magtatanggol sa iyo. Kailangan mo lang ng taong hindi hahadlang, sabi niya. Ngumiti si Lourdes, dama niyang ang pangungusap na iyon ang buod ng lahat. Nagtapos ang kwento roon, walang palakpakan ni mga dakilang talumpati. Sa isang panig si Lourdes ay tumutulong sa isang taong hindi napapansin. Pinananatiling buhay ang siklo ng malasakit na nagsimula ilang linggo na ang nakalipas. Sa kabila, si Miranda ay nag-iisa. Hinaharap ang parehong paghamak na matagal niyang ikinalat sa iba. At si Elias, nagmamasid ng may tahimik na kasiyahan, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa katiyakang
ang tunay na kapangyarihan ay laging naglalantad kung sino talaga ang mga tao. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas sa iyong screen sa mismong sandaling ito. I-click mo lamang upang mapanood. Sa mundong napakaraming sakit ang lumilipas ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung may naantig sa iyo ang kwentong ito, iwan mo ang iyong subscription. Malaking tulong iyon upang maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga totoong salaysay na karapat-dapat ikuwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maari ibahagi mo ito. Maaring tila maliit na bagay, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.